magkukwento lang ako sa inyo. Finally, ginawa ko na rin. Tagal ko na tong nare-receive na instruction. Pero very skeptical ako na gawin kasi nga una, walang time, tsaka hindi naman ako sanay na mag-share sa video or kahit nga sa ibang tao. Hindi naman ako pala share, but God told me to be more open and overcome my fear. Kaya gagawa ko ng video to document my journey. Ngayon nasa Bible school na ako. I cannot believe na napunta na ako dun sa path na yon. Then as I'm preparing to make this video, nagkaroon din naman ako ng mga reflections. How did my journey went up to this point? So dito sa first na video na gagawin ko, parang magbibigay lang ako where it all started, yung journey. So last 2022, do sa 42nd birthday ko, I remember that I was praying to God and thanking Him for all the breakthroughs that I received that year, because September 2022, all of my family members got saved. Yung mama ko nasa church na, papa ko na papunta na rin sa church, which are the really impossible and long time prayer ko na talaga yan. Tapos pati yung sister ko at yung family, yung buong family niya, pati brother-in-law ko nando na, pamangkin ko. Tapos yun, ang dami ko na rin na isasama ng mga friends. Syempre yung husband ko din na bago, kasi dati ano siya, parang kaya lang siya pumupunta ng church, gawa ko. Pero ngayon meron na siyang sariling desire na pumunta siya ng church. So I was really blessed that year. So sabi ko, Lord, what can I ask for more? So as I seek Him, He gave me an answer. Lagi naman ganun si Lord, pag nagpray tayo, binibigyan niya tayo ng answer. Kaya lang yung sinagot ni Lord was really beyond my imagination, that I got scared. Actually, nung una kong natanggap yung vision, fear talaga. Fear yung unang reaction ko, fear. Kasi it's so big, but it's so, it's really from God, kasi it's about His kingdom. Kaya lang sabi ko, Lord, so big, how can I accomplish it? Pero yun nga yung point ng mga visions ni Lord. They're not based on our strength. Kaya na-realize ko rin na, yeah, this dream is really from you. Because kung ako, I will not come up with that kind of dream or vision. So I just kept that vision to myself, because kasi nga sobrang malaki and I don't know where to start. So as the days pass, ang sumunod na step na pinakita ni Lord sa akin is the heart for serving in the church. And then yun, naalala ko dun sa mga journals ko, as I look back, meron dun yung mga days na nag-iisip ako kung how will I start to volunteer. Tapos may dinadrop na name si Jesus sa heart ko, pero ayoko pa. So na parang back and forth ako, parang wag na Lord, nakakahiya eh. Pero yon, hanggang sa October 14, do sa journal entry ko, na parang nag-obey na lang ako, na I texted the head of the Next Steps ministry. Sabi ko, I want to volunteer. So yun yun. The first step is to step up and overcome yung fear mo. So
So sabi, oh sige, ihahanap namin ikaw ng pagbo-volunteeran. And then, so, yun, very memorable yun when I said I will volunteer. Pagdating ng December, nakalagay sa entry ko, December 9, 2022. Yun na, parang I was prompted by the Holy Spirit, share the vision to someone. Kasi nga parang sobrang laki niya, tapos ako lang yung parang ako yung may naka-keep inside. Alam mo yung di ba parang pag meron kang alam, tapos it's so good, it's so nice, parang gusto mong di ba, i-broadcast agad. Pero hindi naman siya ganoon, dahil you want to protect also the vision. So I was led to speak the vision to Pastor Maylene. So sabi ko pa nga, ano ba yan? Bakit naman doon pa kay Pastor Maylene? Kasi nga, di ba, parang wow. Yun, syempre andun na naman yung fear of judgment, baka hindi ako maintindihan, yung mga ganon. But dahil very clear yung instruction ni Lord, relay the vision to Pastor Maylene. So sinabi ko sa kanya, and indeed God is faithful to give someone to minister to us during that time. And yung obedience ko, yun, naipag-pray yung vision na yun. So at the same time, nung December din na yun, nakasali na ako sa online engagement team ng church. So I already started typing the prayers of the church. Little did I know that, akala ko nung una parang ang boring nung ginagawa ko. Pero as the weeks passed by, I understood the significance of what I'm doing. Kasi as I read every prayer of the congregants, something is changing inside of me. Naiisip ko yung ibang na-experience ng mga tao sa church. So naalis yung focus dun sa mga sarili kong problems, mga sarili kong iniisip. So it was really a good experience. It changed my heart. So pagdating ng 2023, usually kapag bagong taon, nagpe-pray ako for what's my word for that year. Nung 2023, it also is a very also challenging time as we start 2023. We had lost Tito Pepe and Tita Ine during the holidays. So talagang devastated yung family. We are experiencing grief. Tsaka yun nga, yung magkasunod na pagkawala nung most loved na relatives namin. It was not easy. Pero yun na, so ang na-receive ko na word for 2023 is humble. Sabi ko nga, humble. So at first I don't understand, basta I know it's the word humble. So I just wrote it down, and then I also asked God, what do you want me to do for 2023? So ang na-receive ko dyan ay invest in. So una akala ko invest, so nagtitingin ako ng mga stock market, basta iba-ibang investment. Pero yun pala, God wants me to invest in myself. Kasi nga, yun nga, parang na-realize ko na I always look after others, or yun nga, other things. Why not invest in myself? So that led to becoming interest in NLTC. NLTC is a Bible school or training program sa church namin.
So at first, siyempre, tiningnan ko, what are the programs in NLTC? Tapos, parang sinabi rin ni Lord sa akin na, di ba, you have enough resources. Meron ka, may pang-invest ka dyan. So, yun. So, syempre ako, dahil sa business nga ako, I started to look, what are the profits, what are the gains that I will get from joining NLTC. Ganun pa yung mentality ko noon, nung January. So, naggawa ko ng checklist, kaya ko ba yan? Parang may mga boxes ako sa mind ko na, ito, may income pa ako noon, kasi may chower farms pa ako noon. So, may income ako, continuous pa yung income ko, meron ba akong time? So, meron siyang ino-offer noon na online classes for day school. So, yun na yung inisip ko na check na yun. Kasi, yung during that time, the class hours, nasa school na yung anak ko. So, sabi ko, pwede ko siyang i-incorporate sa routines ko. So, check. Tapos, sabi ko rin, yun, kung a-approve ba yung asawa ko. So, yun pa yung mga question mark ko noon. How about ayun na nga, yung iniisip ko na naman, what will my parents say? Kasi, alam mo na, yun na nga, so na-realize ko na I'm still affected by those things. Tapos sabi ko, and then after I enroll, parang lagi naman kasi ganun, diba, pag mag-enroll ka sa isang course, you look after you graduate, what will be your opportunities, diba? So parang ganun pa yung iniisip ko noon. Yung normal na way na kung mag-i-invest ka, anong mag-gain mo, ganun. So, biglang meron akong nakilala na, dahil may desire na, nag-research na rin ako. Pero hindi pa rin ako parang 100% na convinced na go ako. Kasi, yun nga, hindi ko naman talaga siya, parang sabi ko, sige Lord, in-instruction mo lang naman. Pero parang business, pa rin yung nasa utak ko, business mindset nga nun. So ito, may biglang na-connect ako sa isang tao. Naging interested. Ang pinaka doon, basta yun, it's a godly connection. Kasi, I found out that she's also attending a Bible school. Pero, kay Andrew Wommack. Excuse me. So, syempre, nag-grace, dahil very hungry ako na malaman na, bakit nagba-Bible school? What will you get from joining a Bible school? So, sabi ko, sige, let's meet up. Ganyan. So, very ko, parang, sige, I will sow to this person. I will get to know this person. Ganyan. So, alam ko, gagastos ako, pero sige, invite kita, ganyan. So, nag-celebrate kami ng Chinese New Year, and turned out, yun, talagang naging blessing naman yung connection na yun, because I learned a lot, at nakasama ko siya dun sa process hanggang ngayon, sa journey na ito. I have someone na nagpe-pray sa akin, tapos yun, naiintindihan yung faith journey, yung mga trials. So, I was really blessed to have that friend who understands the Christian journey. Kasi nga, not all of my friends can sometimes have, wala naman lahat time minsan, dahil mga busy nga kami, maraming ginagawa. But I'm happy to have a friend na who can explain more and also help me grow in my journey. So, pagdating so may mga checklist nga ako, remember, ito yung pag na-check ko na to, go na ako, ganyan. Kasi hindi pa naman ako decided at that time, mga January, February. Although, ando na yung desire, gusto ko na. Pero parang tinatanong ko pa kay Lord, ito na ba talaga? Kaya ko na ba talaga to? Tapos inayos ko na rin yung
yung parang yung online, yung paggagawan ko ng classroom ko, ganyan. Kasi dati wala naman kaming ganong space sa bahay. So parang pine-prepare ko na talaga yung sarili ko na online class na ako yung coming school year. Pero pagdating tapos sabi ko pa, a-attend ako nung trial class kasi may ganun sila, may open class. Sabi ko para matingnan ko kung fit talaga sa schedule ko, kung kaya ko ba. Tapos alam nyo ba, nung dalawang trial class yun, yung first na trial class hindi ako naka-attend kasi biglang kailangan umattend ako ng awarding ceremony sa school ni Anthony. So sabi ko, ano ba yan, sayang naman, hindi ko na naman na-try. So parang sinasabi, kumbaga yung sa negative, sinasabi na sa akin na tingnan mo, hindi ka pwede kasi marami kang duties as a mom. So yon, tapos pero may isa pang trial class dito, masusubukan ko na talaga kung pasok siya sa schedule ko o hindi. Tapos nung pagdating noon, March 15 yon, ang nangyari, nagkaroon ng emergency si Andrew naman. So sabi ko, Lord, bakit ba ganun? Tuwing meron akong yung plano ko na a-attend nga ako ng trial class, ayun, laging may nangyayaring sobrang hindrance. So I was literally devastated yung March 15 kasi sabi ko nga, Lord, ano ba yon? Sign ba yon na wag na akong tumuloy? Kasi yun nga, every time na gusto ko umattend ng class, parang sinasabi mo na hindi, kasi may kailangan mo unahin yung anak mo. So pero God is still, yun yung mga thoughts ko pero God is faithful. God brought me higher sa faith ko doon dahil yon, Andrew was healed. Tapos parang ang naging exchange noon, what I did to fight over that situation is nag-join kami na ng FNL every Friday. Tapos kami ng husband ko, dati wala kaming yung devotion time or prayer time. Bigla ayun, parang sabi ko, I have to step up my faith. So even in that little way, yun, nagpre-pray na kami together as husband and wife. So ayun yun naman yung naging blessings doon sa trial na dumating na yon. So that was in March hanggang April, nasa FNL na kami. Pagdating ng May, napapunta na ako sa Young Adults Ministry kasi yun nga, pag uma-attend ako ng FNL, parang out of place na ako doon. So I asked Brother Leo kung pwede akong mag-volunteer sa YA Connect, and indeed napasali naman ako doon. So ayun na, so dalawa na yung nasasalihan namin extra na mga ministry. Tapos yung palang nung March 28, diba yun na nga, yung despite na ang gulo, yung parang sabi ko, Lord, ano na bang next step ko, hindi ko na talaga alam. Pero nandun pa rin yung desire na sige, kahit hindi clear, go ahead. Yung parang itetest ko na yung waters, parang sige na. Yun yung for the first time na parang feeling ko diba lahat ng mga checklist ko, diba, remember kung may income pa ba ako, yung income, yung resources ng money, second yung time, tapos yung kung papayagan ako ng asawa ko. Yung dun sa income, biglang nawala din yun dahil nga doon sa nangyari doon sa anak ko. Tapos din yung market, parang hindi na rin parang wala na doon yung blessing, so nag-stop. Pero yun nga, ang pinaliwanag ni Lord sa akin na I am your source. So parang even it's all been losing away, don't be afraid. So sabi ko, sige Lord, kasi nagtatrust ako sa iyo So nawala yung income, yung time, sumunod yung time.
may biglang nalaman ko na hindi na daw mag-o-offer ng online classes, lahat daw face to face. Sabi ko, face to face malayo ako, so ayun na naman, sabi ko another hindrance. Yung sa asawa ko naman, ayun, approve. So sabi ko, sige, ano na, parang talagang malabo na yung mga checklist ko na usually kong ginagawa, malabo. Pero I still, parang sabi ko, sige, I'll go. Parang fate na lang talaga to. So March 28, binigay ko na yung, parang nireveal ko na dun sa isang, kay Pastora Baby, na papasok na ako sa NLTC. So syempre na-surprise siya. Pero hindi naman siya nagsabi agad na oo, ganyan. Sabi pagpe-pray daw, ganyan. Tapos yung life group leader ko, ganun din, pagpe-pray, ganyan. Wala, although happy sila, pero hindi na siya sabing go, ano, ganyan. So hindi lahat clear. Tapos hanggang May na. Tapos alam ko malapit na yung deadline ng enrollment, wala pa rin yung recommendation letter, yung ganyan. Tapos sabi ko na nga, magde-day school pa rin, pinipilit ko pa rin yung gusto ko, magde-day school na ako, talagang go na ako, kahit mag-commute na ako, ganyan. Parang lahat na yun, parang willing na ako, kahit ano na isasacrifice ko, ganon. Pero ano pa rin, yun na nga, parang lahat closed doors. Tapos isang day sa YA Connect kami. Sabi ko, Lord, nakakalungkot, bakit ganun? Parang yung desire ko na pumasok sa Bible school, ayaw mo namang mag-open ng door. Parang pag nagme-message ako dun sa NLTC, walang sagot. Lahat question mark. So sabi ko, Lord, ano ba yung hindi ba talaga yung answer mo ba sa akin ay no? Tapos pero that day na nagpray ako, pagdating nung gabi, biglang nakausap ko si Sir Vince. Si Sir Vince yung sa student affairs ng NLTC. 'Di ba? Parang appointed moment na nagka-cross kami na ganyan. And then yun, personal niya akong in-assist and in-address yung mga concerns ko about enrolling. Kasi sabi ko nga, sir, hindi ba pwede yun na online na lang ako kasi malayo ako. So talagang hindi. But he also prayed for me. So ganun pa rin, question mark pa rin, di ba? So talagang sabi niya, night school ka na lang. Sabi ko, sige, night school. Pero nung dumating yung schedule ng night school, nakita ko iba-iba. Tapos matatamaan niya yung Friday. Eh di ba pag Friday nasa FNL kami at saka sa YA Connect. So sabi ko, ayoko namang mawala yung na-start na namin ng mga anak ko. So hindi na lang ako nag-push through dun sa night school. Nung time na ng enrollment, parang I'm so overwhelmed na. Kasi at that time, mga June, napapasok na rin ako sa Little Legends. So nararamdaman ko na yung overwhelm ng ministry. Tapos every Sunday nandun kami sa church, parang nagsasabay-sabay na. So sabi ko, I have to step back and parang hindi ko kailangang i-overburden yung sarili ko na nandun na nga yung sabi ko, yun yung message sa akin ni Lord na hindi mo kailangan lahat salihan yan. So yun ang inano ko. Saka akala ko sa mind ko doon pa rin ako sa FNL at saka sa YA Connect. Pero God has other plans talaga, and it's so amazing. Nung hindi na ako nag-search or hindi na ako nagde-desire to join NLTC, meron siyang pinadala na tao ulit. Si Sister Marisa. Pinasali ako ni Lord sa NLCon, New Life Conference. Then I met Sister Marisa there. Tapos isang araw, nag-message lang siya na, nagkukwento siya na na-move yung night school
October 2 na yung deadline. At this time, nawala na ako sa FNL at saka YA Connect. Kasi yung schedule ng anak ko ay na-move gabi na sila umuwi. So, hindi na ako applicable na so sabi ko, ano ba yan, Lord? Ang natira na lang sa akin, Little Legends, tsaka yung online engagement. Pero at the same time, yun nga, may isa pa ako, El Banto. So, option din, nagkaroon din ako ng Bible study group. So, sabi ko, Lord, how? You lead me how? So, cut the story short, dahil na-move yung enrollment, nakapasok ako. At, ayun, natapos ko na yung 1 week as of this time that I am recording this, and I'm so thankful for the opportunity that God opened for me. I believe it's the open door na siya na talaga yung gumalaw. And alam nyo ba, bago pa nag-start yung classes, parang 1 week before, sumabog yung computer ko. So sabi ko, paano na yan? Lalong nawala na naman yung iniisip ko na, yung pinirepair ko na gadget, ano. So ang nangyari, ang hinihiram ko yung laptop ng anak ko. Pero sabi ko nga, Lord, ikaw ang gagalaw dito sa situation ko. And ang ngayon, today lang na-reveal sa akin ang tawag kasi dun sa class namin ngayon sa NLTC ay overcomers. Kaya sabi ko, wow, talagang called ako dito sa class na to, because I have overcome a lot of things just to be in this class. Tapos yung Bible verse na pinagbasihan nung name na yon, nung class, is Revelation 12 verse 11. It says, they won the victory over him by the blood of the Lamb and by the truth which they proclaimed, and they were willing to give up their lives and die. Sa ibang translation, sabi doon, and they overcame him, the enemy, by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. They did not love their lives so much as to shrink from death. And as I reflect this morning, I literally gave up my life of what I thought how my life should be. Yun, tapos naalala ko yung mga message ni Pastor Paul nung nagpa-process pa lang ako kung will I really go into this, kasi yung na-attenan ko na trial class nung NLTC is die to yourself, crucify the flesh. Sabi ko, Lord, yun ba talaga? But last night, as our lesson is redemption, sabi ko, Lord, now I'm really feeling this, na I'm leaving behind my old self, and for the first time being alive dun sa new life that you have planned for me, that you have created for me. Kasi nga yun nga, inalis niya lahat yung mga checklist ko, mga plano ko, inalis niya lahat yun, sinet aside niya lahat, so that I can receive kung ano yung plano niya para sa akin. So, ayun lang, yun muna. At saka salamat dahil nagawa ko na tong video na to. I pray that it blesses you, and sana every Saturday magawa ko tong mga pag-share ko sa inyo. I glorify Jesus in this video. I thank God for
for the provision, for the strength every day. Lord, thank you also for my friends who are always there to lend an ear, to give prayers to me for my strength, for wisdom. Lord, thank you for letting me belong in a local church and finding my church family to support me in my growth and in my walk with you. In Jesus' name, amen.